Nag-aalangan pa raw si Vice President Sara Duterte kung mag-e-endorso siya ng mga kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Imbis daw kasi na makatulong, baka raw makasama pa ito sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo, exclusive. Sa unang pagkakataon ngayong taon, eksklusibong humarap sa News 5 si Vice President Sara Duterte. Pero tila ilag ang bise sa ilang issue tulad ng panawagang ipa-impeach siya. Tulong mo na sa bayan yan. Pag nagsalita ako, magkakagulo ang bayan. Nitong Biyernes lang, nang mag-rally ang ilang grupo sa EDSA Shrine para manawagan sa Kongreso na aksyonan ang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ngayong linggo na raw nakatakdang ipadala ng Kamara sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ang 3 impeachment complaints. Sa kabila ng planong pagpapatalsik sa kanya, seryoso raw na titingnan ni VP Sara ang pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections. Na pag-iiwanan na raw kasi ang Pilipinas ng ibang bansa. I'm seriously considering running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin. Tungkol naman sa pag-iendorso sa mga kandidato para sa nalalapit na Bilang Pilipino 2025, may pag-aalinlangan si VP Sara. Hindi ko alam kung makakatulong o makakasama sa mga kandidato ang pag-endorso ko sa kanila. Kaya pinag-iisipan ko yun ng maayos. Sa usaping budget naman, kinumpirma ni VP Sara na wala munang medical at burial assistance ang Office of the Vice President dahil sa pagtapya sa kanilang pondo ngayong taon. May ilan din daw satellite offices ang OVP na nagsara. Meron sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil meron kaming budget cut sa lease. Yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay lumipat ng mga offices. Sa kabila niyan, tuloy-tuloy naman daw ang iba pang proyekto ng Office of the Vice President. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.